Kasi ibinunyag, nagagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal Ma'am Ellen, tama po kayo. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta Boom! sa Australia at hindi naman ito tutulan Boom! ng administrasyon. Boom! At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno. Patay. Pero pang personal trip. Patay. So magkakaroon po talaga ng confusion, Nako. conflict of interest. Patay tayo diha. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinundohan lamang niya. Kasi po naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong mag-ulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niya iulat. Attorney So dapat Castro! may po na maganda sa bansa Aray yung ko! kanyang paglakbay o Sinoplak kanyang mga niya. paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow up na lang din po. She also said that she's the front runner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the front runner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Patay tayo dyan. Thank you, Ivan. So, plak na naman si VP Sara ni Atty. Claire. Yusek, doon sa travel pa rin ni VP Sara, may you know kung kasi ang alam natin whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito manggagaling. Nako. So, sabi nga niya po, official function ito. So, kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanyang mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation, Yusek, ano? Sinabi niya po kasi official functions kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At
So yun po.